Mga kaubayan, kamusta po? Si Kamanong po, muli pong nagbabalik po sa inyo para po magkomento mga tambay dito po sa Tambay mga kabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Ito po mga tambay, umpisa na po natin, komentuhan po natin mga tambay, ito po si Attorney Vic. Napaaganda po ng komento at tinuran po ni Attorney Vic. Talagang yung ginagawa po ng ICI. At syempre po ang pag-iimbestiga po sa malawakang korupsyon na involved din po ang Malacanang ayon kay Saldico at ayon din po kay Master Sergeant Gutesa, mga tambay. Pero kulang na kulang po ang iniimbestigahan po nila. Ayaw po nilang tuntunin ang napakaraming magnanakaw po sa ating bansa. Hindi lang po sa Malacanang, lalong-lalo rin po sa House of Representatives at sa Senado. Ubod po ng dami pero mabibilang mo lang po sa mga daliri mo ang kanila pong tinututukan. Ito po, pakinggan po natin si Attorney Vic, mga kabayan. At hinahanap po ni Attorney Vic ang napakarami pa na nagkapera at nagkamal sa pera ng taong bayan. Bakit wala? Bakit wala mga warrant of arrest at dapat makulong at maisuka ang kanilang maninakaw? Bakit wala? Ito po, pakinggan po natin si Attorney Vic. Hindi ko po masyadong Pagkalabas si Saldico, biglang bumilis lahat. Pati yung mga resignation, bumilis. Diba? Bumilis. Pero yung biglang aksyon, wala namang importanteng pahayag kanina. Nagsalita mismo si Bongbong Marcos, kakasuhan na si Saldico at si Martin Romualdez. What's new? Kulang yan eh. Nasaan yung Manny or Manix Dalipe? Yung kanyang majority floor leader, nasaan yung mga kasama nila sa Bicameral Conference Committee ng 19th Congress. 19th hindi 20th. Yung last Congress. Yung Stella Kimbo, bakit hindi nababanggit? Yung dating Senadora Grace Poe, na siya ang pinuno ng Finance Committee ng Senado. Yung mga senador na nandyan pa rin ngayon, kagaya ng kasalukuyang Finance Chair ng Senado, na dati nang nagpahayag, wala daw siya nakitang blanco. Pinirmahan niya yung Vice-Cam report ng 19th Congress. Kaya bantayan natin ano ang kahinatnan nitong panukalang 2026 budget. Pagkat yung mga players po nandyan pa eh. Nandyan pa ho sila. Sasaw-saw pa yan. Magkakaroon pa ng insertion yan. Imaginein mo, yung pinuno ngayon ng Senate Finance Committee, yung chairman, si Senador Sherwin Gatchalian, pinirmahan niya yung Vice-Cam report ng 19th Congress at agad-agad siyang lumabas, sinabi niya, wala ako nakitang blanco. Nung ipit na, kasi yan pinuno ng aking mga technical working staff group. Pati yung staff niya, masalba lang ang sarili niya, ilalaglag niya. Yan ang klase ng karakter meron. Itong mga nariyan pa rin. Kaya hindi po tayo nakakatiyak na wala pong anomalya o insertion itong panukalang 2026 budget. Kaya buti na lamang, meron tayong mga asahan dyan. Sa mababang kapulungan, si Congressman Sid Ungab. Congressman Sid Ungab, sa ngalan ng mamamayang Pilipino, hindi kita pakikiusapan sapagkat ginagawa mo na. Nais kong ipahatid ang aming pasasalamat sa iyo sa patuloy mong pagbabantay. Hanggat nandyan po ang isang katulad ni Congressman Sid Ungab, meron tayong mata sa loob ng Kongreso. Masisilip po niya yan, alam niya yan. Mababantayan natin. At the moment meron tayong makita, ibubunyag po natin agad yan kasama muli si Congressman Sid Ungab. Pagkalabas si Saldico, biglang bumilis lahat. Yan pa mga tama. Totoo po yung sinasabi ni Attorney Vic di ba? Totoo po yun. Bakit nasaan yung iba? Di ba? Nasaan yung napakarami po? Lalo-lalo po si Saldico lang po ang pinupuruhan nila. Napakarami pong nagkamal ng pera po dyan. Lalo-lalo po 19 Congress. Totoo po yan. Nasaan po yan? Katulad po yung sinasabi niya. Di ba? Yung nasa small committee lang Nandyan yan Sila Stella Kimbo, si Manix Dalipe, sinasabi niya. Si Nonoy Libanan. Di po ba? At kasama rin po si Saldico dyan. At nasaan po yung nasa Bicameral Conference Committee report sa Bicam? Diba? Nandiyan po sila Grace po senador. At yung pumirma nga raw po na si Senator Gatchalian na wala raw po nakita
doon sa pinirmahan ng 2025 national budget na hindi bababa yung mga naisingit nila dyan ng mga blanco na wala raw po siya nakita. Imposible. 241 billion po ang pinag-uusapan doon. At ito pong mga congressman na ito at mga senador na ito, wala pong nakita ng mga inaisingit po yan. Kasama po ang Pangulo na tinatawag pong bangag at bongit ng kanyang kapatid na si Amy Marcos. Yung 2023 po, nasingitan po nila yan, mga kabayan, yung sinasabing bakit pumayag ang Pangulo na merong mga sagaa po pinirmahan niya na meron po hindi maipaliwanag na 300 billion mahigit 2023 at 2024 po ay 500 billion mahigit po ang napakahirap pong ipaliwanag ang mga insertion. At ganun din po ang 2025 ay kulang 500 billion din po, mga kabayan. Grabe kalalaking pera. Kanino-kanino kaya napunta yan? Diba? Nakita nyo po. Pero pagdating po sa mga senador, katulad ni Grace po, ni Senator Gatchalian, at syempre po sila Estela Quimbo, mga kabayan, si Manix Dalipe, si Nonoy Libanan, at marami pang iba, ay wala po sila nakita na ganyang kalalaking pera, mga kababayan. Unbelievable. Kaya yung ginagawa po investigasyon ng ICI, ng DOJ, ng Ombudsman, mga kababayan, Hausyaw lang po, komento ko po, hausyaw. Wala pong patutunguhan yan. Hanggang kay Saldi ko lang po yan, mga kababayan. Hindi po ba? Hindi na po makakarating yan. Kung makarating man niya kay Tambaluslos at dun sa tinatawag na bangag at bongit, malulusutan lang po yan. Malulusutan lang po nila yan. Hindi po ba? Dahil sila rin po ang gagawa ng paraan para sila po ay makalusot o mano. At didiin lang po nila ididiin dyan yung marami pong alam na katulad ni Saldico na sila rin po ang involved lahat. Kaya kinakalampag po ito. Dapat po yan, kalampagin po po natin. Kasama po si Attorney Vic Rodriguez. At siyempre po, nagpapasalamat din po tayo kay Attorney Ungab. Kay Congressman Ungab, mga tambay, na talagang yung sinisilip niya po ang ginagawa pong kawalangian at pagnanakaw po ng mga sakim at magnanakaw ng mga politiko diyan po sa Kongreso at sa Senado. Maraming salamat po sa inyo, Congressman Ungab. Mabuhay po kayo. Kaya nga lang po, ang napakahirap lang po sa ating bansa ngayon, mula po nung pumasok po ang binagong Pilipinas na tinatawag na si Bongit at Bangag, halos lahat na po sila ngayon ay naging sakim, gahaman sa pera ng taong bayan. Napakarami na po nilang magnanakaw. Magmula po sa baba hanggang sa taas ay halos po lahat sila ay may issue ng pagnanakaw. Napakalaking porsyento po. Napakalaki. Kung bibigyan po natin ng porsyento, baka po 95% na po yata umano ng mga naglilingkod sa ating bansa ay nasasangkot na sa maanumalyang korupsyon. Napakaliit na porsyento na lang po. Baka 5% na lang, hindi kaya sa mga naglilingkod po sa atin ang naglilingkod po ng tama at hindi talaga totally magnanakaw. Hindi po ba? Yan po mga kabayan, ang nakakalungkot po na balita po sa atin ni Attorney Vic at yan naman po talaga ang nangyayari sa ating bansa. Wala po tayong nakikita na sinasabing talagang susugpuin nila ang korupsyon. Susugpuin lang nila ang korupsyon sa gusto nila na involve, sa gusto lang nila na pangalanan, sa gusto lang nila na parusahan. Pero sila na nagkakamal ng bilyon-bilyon at mali-malitang basura, exempted sila. At nananahimik na po ang mga involved. At yung mga pinangalanan po ni Attorney Vic ay tahimik na po. Lalong-lalo po si Estela Quimbo. Hindi po ba? At lalong-lalo po si Manix Dalipe at si Nonoy Libanan. Tahimik na po yan, mga kabayan. Mga kabayan, para na pong men in uniform yan. Tulog na tulog. Parang walang nakita. Mga kababayan, naging bulag at pipi at bingi na po sa kanilang mga korupsyon umano. Maraming salamat po, Attorney Vic, at patuloy po kayo at sasamahan po namin kayo sa inyo pong mga laban dahil ang bansa po natin ang ninanakawan nila at talagang nilalagay po ang ating bansa sa pagkakalugmok
at pagkakabaon sa kumunoy at basurahan, lalong-lalo sa ating pagkakautang o sa pagkakautang na ginagawa nila na tayong mga Pilipino ang magsasakripisyo na wala naman po pinatunguhan ang lahat ng mainutang nila. Hindi po natin makita na sinasabing malalaking proyekto ang ginawa nila. Ang nakita po natin ay malalaking maleta, napakaraming malalaking maleta na punong-puno ng pera na dinadala po sa kanila sa mga demonyong yan, mga kababayan. Maraming salamat po, Atty. Vic. Mabuhay po kayo ni ni Congressman Ungab. Thank you po sa inyo. At sana po maingatan po kayo sa kapahamakan. At kailangan po kayo ng taong bayan ang inyong paglilingkod. Kung hindi lang po kayo na politika umano ng COMELEC, ay isa rin po kayo na naglilingkod ngayon sa Senado. Hindi po ba, mga kabayan? Ingat po. At thank you po sa nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa mga nagbibigay po ng tulong, thank you po sa inyo. At sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po, mga kabayan. At muli, ingat po tayo. Siyempre po sa kapahamakan po, sana po ay magsama-sama po tayong magdasal na tayong lahat po ay isama po natin sa ating pagdadasal at isama rin po natin ang pamilya Duterte na tayong lahat po ay maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makabalik na po siya sa lalong mabilis sa ating bansa. At syempre po yung dasal po natin sa ating bansa na magwakas na po ang mga kademonyohan at kawalanghyan at pagnanakaw ng mga nagpakawalangya na mga lingkod bayan sa ating bansa. Sana po mawakasan na po sila ang kanilang mga pinaggagawa. Ingat po tayo, mga tambay. Sa muli po, paalam. Bye-bye.